Kung alam mo lang. Pag nakita mo na yung paycheck mo, sabihin mo, worth it. Sino naman yung top 1 mo sa kanila mo? Mataba. Hi, I'm Nurse Aika, 155th Filipino nurse in the USA, and I'm a proud Grandison nurse. Okay naman. Pagod. Work. Pero okay. I mean, lahat naman fell into place. Actually, ang course ko, ang gusto ko talagang i-take dapat is psychology. Diyan actually dapat ako sa UST. Pero ayaw ng parents ko kasi masyadong malayo kasi we're from Las Piñas. Actually, psychology because gagawin ko siyang pre-med. Magme-medicine talaga dapat ako. Pero sabi ng parents ko, masyadong malayo. From Las Piñas to dito, ilang hours, ganyan. So, nag-apply sila sa isang international school malapit sa amin. Tapos, yun, may nursing silang offered. Tapos, kinausap ako, yan, ng parents ko, ng tita ko. Sabi, mag-nursing ka na lang kasi yung mom ko psychology graduate din. So, sabi, hindi masyadong okay. Yung time na yun, nung time na yun, parang hindi masyadong okay yung mga graduate na. Yung income-wise after graduation. Tapos yung tita ko naman nurse. So sabi niya, mas maganda mag-nursing. Ito, ganyan. So sabi ko, whatever, sige na nga kung anong gusto nyo. Bahala na. So, nursing as my pre-med dapat. Pero life happened. Sabi ko, ayoko na, hindi na. Nagbago na yung yung direction na gusto ko. Sabi ko, sige, pag nag-abroad ako, ganyan, maraming opportunities for nurses, may mga nurse anesthetist, nurse practitioner, ganyan. So, sabi ko, mas okay. Sabi ko, parang kinumpute ko pa noon, in 10 years, kakatapos ko lang mag-medicine, kung 10 years, nurse ako, ganito, ganyan. Pero hindi pala ganon. Hindi pala siya ganon. Well, young mind. Tapos, so, yun. Kaya naging nurse ako. And then, yun nga, nag-iba-iba rin yung naging, alam mo yan, yung path ko. So, I started working sa isang diagnostic clinic na yung mga nag-pre-medical sa mga paalis na OFW, ganyan. Tapos parang 6 months lang ata ako doon. Nagkaroon ng mass hiring ang tapos sabi ng friend ko, tara, sabi niya, try natin mag-apply. So, hindi ko in-expect that time na makaka-work ako sa hospital. Kasi yun yung time na kailangan mo magbayad para makapasok ka sa hospital. Kailangan meron kang backer, ganyan. Bayad ka ng 10,000 para maging trainee ka, pero hindi ka sasahod. Yung mga ganong time. Tapos yun, biglang sabi, mass hiring daw, ganyan. So, tinry kong mag-apply. Luckily, nakapasa naman ako sa so, nandun din ako 3 years din ako, actually. Yeah, 3 years din ako with tapos sa ako na-assign sa OB maternity ward. Well, clean case. Meron namang hindi mga OB, ganyan. Pero, mostly female surgeries. Meron ako naging patient. Tsaka yung friend ko, college friend ko, working with tapos sabi niya, try mo dito, papa-exam ka nila ng NCLEX, ganyan. Tapos habang nagre-review ka, sumasahod ka, ganyan. Tapos hindi ka mag-work, mga ganon. So, ayos yun na. Tapos yun nga, nagkaroon ako ng patient. Manganganak siya. Nakita ko yung face sheet niya nung ako kasi nag-admit sa kanya. Sabi ko, ito yung sinasabi ng friend ko sa akin. Sabi ko, so tinanong ko siya. Yung in-interview ko sa kanya, din, ganyan. So sabi ko, ma'am, meron akong friend dyan, ganito. Tapos nagtanong-tanong ako. Tapos hanggang sa parang sabi ko, okay yung offer nila. Isipin mo, magre-review ka lang. Sila may sagot ng review mo. Tapos pinapasahod ka pa nila. As in, magre-review ka lang for your NCLEX. So, nag-apply ako. Tapos yun, nakakapasa naman din. Tapos, yun na ako for 7 years. So, ganun ko nakuha yung license ko with them.
Before, ayun nga, as I've said, nasa ako, bali BPO. I was doing utilization management, tapos work my way up the ladder. Naging supervisor ako ng claims. I was doing well with my nursing career. Hindi lang ako bedside, pero ibang part ng nursing. So, okay, super okay. Actually, sabi ko nga kung may choice lang ako, hindi ko iiwan yung work ko kasi sobrang love ko yung company. Kami mag-asawa dun kami nag-work. Sobrang love ko yung company, super okay sila. Tapos, I love what I was doing. Tapos work from home. Actually, hindi kami work from home nung una. Pero nung nag-pandemic, pinag-work from home kami. And then, from what I've heard, parang yung government is pinabalik na lahat ng work from home, ganyan. Tapos, si company namin, nagbayad ng penalty with the government para hindi pabalikin yung employees on-site. Although, nag-on-site kami, like once a month kasi nga sa management, kailangan namin may mga monthly meeting, ganyan. Pero yun lang. Most of the time, bahay lang talaga kami. So, bakit mo ayaw? Di ba? Tapos binabayaran nila yung US license ko. Kung tutuusin, sila yung nagpa-exam sa akin, di ba? Pero binabayaran nila yung US license ko aside from my salary. So, sobrang okay. Pero yun nga, life happens. Ibang agency ako before, na-abandon. Tapos yun nga, sabi ko, wala naman talaga akong planong mag-US and all. Sabi ko, okay naman ako dito eh. Sabi ko, ba't ako aalis? So, nung na-abandon ako, sabi ko, baka ito na yung sign na hindi talaga ako para doon, para sa US. Kasi ayoko eh. Tapos na-abandon ako. So, tapos sabi ko, na-realize ko, sayang naman yung application ko. Sabi ko, ongoing na. I mean, meron akong PD. Ang PD ko noong 2019. Sabi ko, meron akong PD, ganyan. Sabi ko, sayang naman kung hindi ko tutuloy, dito na ako. Parang feeble na ako nung time na yon. So, sabi ko, sige nga, hanap-hanap ako. Pero, ayoko ng current, yung naghahanap ng current beds. Ang dami kong specs, as in, sobrang dami kong specs nung naghahanap ako ng agency. Ayoko nang pababalikin ako ng bedside. Gusto ko sasagutin nila yung English exam ko. Sabi ko, yung mga ganon. Tapos, sabi ko, sige, hanap. Tapos yung dalawa kasi kami noon, nung friend ko, kabatch ko siya doon. Tapos sabay din kaming nag-apply doon sa isang agency, sabay din kaming na-abandon. So magkausap kami. Ewan ko kilala niya si Mark Bautista, pero Grandison din siya ngayon. Dito rin siya. So message niya siya. Dito rin siya ngayon. So anyway, pero tapos na ata yung contract niya. Parang nasa 20 ata siya. Batch ni Grandison. Yeah, pero sabay kami noon. Lahat ng process namin sabay. Ang difference namin is nakapag-IELTS siya before kami ma-abandon. So, na-recapture ata ni Grandison yung yung PD niya. Ako kasi hindi na-recapture eh. So, kailangan kong bumalik sa step 1. Pero anyway, so yun, nagme-message kami, usap kami, sabi ko, ganyan, ito nahanap namin, sabi, ito nahanap ko, sabi niya, actually, ang una kong nahanap is sa New Jersey, home care, pediatric home care. Tapos nag-orientation ako doon. Kaya sabi ko ayoko ng home care, ayoko ng one-on-one na gano'n. Kung gusto ko facilities, dami kong kailangang boxes na i-take para sa agency na applyan ko. So sabi ko, kung ganun lang yung offer nila, sabi ko, natatakot ako. Kasi syempre, new place, new country, new everything. Tapos mag-home care ka, alam mo yun, wala. Tapos sabi ko, ayoko talaga. Tapos tinanong namin, nakalimutan ko kung sino yung nag-orientation sa amin, pero tinanong namin, sabi ko, wala ba kayong facility-based? Sabi ko dun sa kausap. Tapos yun, na-refer niya kami kay Grandison. Tapos yun na. Then it all started with Grandison. Wala talaga ako ibang option. Actually, sabi ko noon, kung mag-abroad ako, Singapore, para malapit.
para makakauwi-uwi ako, and ano mo yun, mas mura yung pamasahe, mas malapit, unlike pag US, 30 hours pa yung flight mo bago alam mo yun. So sabi ko, kung mag-abroad ako Singapore, pero wala, hindi rin ako nag-make ng kahit anong step para mag-apply or something. Tapos, yun, nung ko, ay naku, kung nasa BPO kayo, talaga lahat ng mga nurse doon, lahat may application. Kung wala kang application, mapapa-apply ka. Mapapa-apply ka. Tapos yun nga, may friend ako nagsabi sa akin, try mo, sabi niya, para meron kang hinihintay, sabi niya sa akin, kasi sayang din, may NCLEX, may license ka na, ganyan. Tapos yun din, sabi ko, ba't ba ako mag-a-apply sa ibang countries? Meron na akong license sa US. Papahirapan ko lang yung sarili ko, mag-a-apply ako ng UK. Mag-exam ulit ako ng kung ano man yung counterpart nilang exam para sa license. Meron akong license sa US eh. So mas madali na for me. Kaya US. Siguro nung lumalaki na yung mga anak ko, tapos yung government natin hindi na masyadong fab. So sabi ko, wala nang future yung mga anak ko dito. I mean, kaming mag-asawa, okay, let's say okay kami. Kasi nga, pareho kaming super sa BPO nun. So, okay kami. Pero paano sila? So, yun, sabi ko, sige, pupush namin yung USA para more opportunities for them. Sa akin kasi yun nga, as I've mentioned, marami ako yung checklist ko. kailangan di ako papabalikin ng bedside, kailangan ganito, kailangan ganyan. Which is na-check lahat ni Grandison. And yun nga, okay naman sila all the way naman, every step of the process, talagang meron nag-a-assist sa'yo. So, sabi ko, okay. Sabi ko, sige, Grandison na ako. Okay na ako. Yung laging merong nag-guide. Kasi actually, maraming nagsasabi sa akin before, ba't hindi ka na lang mag-direct hire? Mas malaki yung magiging sahod mo pag direct hire. Kasi ako naman, alam ko naman, even before, na kapag nag-agency ka, mas mababa yung magiging sahod mo compared sa mga direct hire. Kasi syempre, tinulungan ka ng agency eh. Wala naman kaming binayaran na kahit ano para makarating sa US. I mean, meron siguro onting kailangan mong ikaw ang magbayad ng mga sa process, ganyan. Pero generally, wala namang kaming binayaran. At the very beginning, alam ko naman na na set na yung expectation ko na hindi mo pwedeng i-compare yung sahod ng direct hire sa agency. So sabi nila, ba't hindi ka mag-direct hire? Sabi ko, wala akong alam sa process. Sabi ko, hindi ko alam anong gagawin ko. Pag nag-direct hire ako, wala. Hindi ko alam paano. So, kailangan kong mag-agency kasi magsasubmit lang ako. Sasubmit lang ako. Kung ano hingin nila sa akin, sasubmit ko lang. Ganon. So, yun yung sobrang helpful kay Grandison kasi every step of the way, meron talagang naka-assist sa'yo. Yun nga, sabi ko nga sa'yo, hindi naman ako talaga, kasi merong mga nurses na, yung tagal, gusto ko na umalis, ganyan. Ako wala, chill lang ako. Alis ako, okay. Hindi ako alis, okay. 1 year pa, okay. Yan. Kaya hindi ako yung sobrang stressed sa process nung application and all. Kaya nung nag-current ako, doon ako na-stress nung nag-current ako. Sabi ko, ba't ang bilis? Sabi ko, hindi pa ako ready. Sabi ko, pero hindi kasi ako talaga yung alis na. Kaya ganun. Kasi nga happy ako sa ginagawa ko eh. Happy ako sa work ko eh. Very, hindi ako unreal yung feelings ko. Ito na. Alis na talaga ako. Ganun yung feeling. Parang tinitignan ko siya nung nakuha namin siya kasi nung time na yun, ewan ko kung ganun pa rin ngayon, pero time na yun pinick up namin siya sa LBC, sa May MOA. So, pagkakita ko ng mga visa, sabi ko sa asawa ko, ito na talaga. Totoo na to. Sabi ko. Ganun yung feeling. Tapos, alam mo yun, sobrang mixed emotions lahat na parang nakakatakot,
masaya kasi, alam mo yun, kahit sinasabi kong ayoko, nung nandun na, parang excited ka din. Ganun, sobrang unreal nung pakiramdam na ano. Sa akin, yun nga, sabi ko nga, hot topic yung ano na yan. Pero sa amin, choice namin mag-asawa na mauna ako for a few months. Hindi naman kami follow to join. Accompany naman kami. Kasi di ba si accompany versus follow to join. Si accompany, sabay kayo lahat sa process. Si follow to join, medyo ma-delay sila. Yun ata yung tumatagal ng years bago sila makasunod. Pero kasama pa rin sila sa process. Kami naman is accompany. So lahat, visa namin, medical namin, lahat sabay-sabay. Pero we chose not to go, alam mo yun, nang sabay-sabay, lahat. Kasi ang hirap, 4 ang kids ko. So, pagdating namin doon, walang bahay, walang sasakyan, wala kaming trabaho pareho. Kasi syempre, resign kami pareho. So, yung dala namin, magkano lang ba ang pera dito sa Pilipinas pag dinala mo doon? So, syempre, hindi ko naman pwedeng dalhin sila sa staff house. May staff house si Grandison. Alam naman, 6 kami doon sa staff house, diba? So, hindi ko naman sila pwedeng dalhin doon sa staff house. So, magre-rent kami ng hotel or whatever. Tapos, every time naaalis kami, Uber, Lyft, or whatever, magkano din yun. Pagkain namin, times 6 agad. So, sabi ko, hindi siya feasible na ganon. Sabi ko, kailangan mas-set ko muna lahat bago sila sumunod. So, yun ang ginawa ko. Yun ang ginawa namin. Pero yun nga, may mga tao na, hindi ko kayang lumayo sa kanila for... Well, sino ba naman may gusto? Sino ba naman may gustong ganon? Pero, ang isip ko lang kasi, kawawa din yung mga bata na tangay-tangay mo sila everywhere. So, siguro, kung meron kang family na tutulong sa'yo pagdating doon, why not? Dalhin mo sila. Pero kung wala, ako kasi, although may relatives ako sa US, California, Chicago sila, malayo sila sa akin. Ako, Florida ako, pinili ko. So, sabi ko, at saka ayokong mang-istorbo ng relatives na, ano mo yun? Ayoko lang ng ganun. So, kaya yun, sabi ko, yun yung pinili naming path. Na umalis ako ng June 30, sila dumating ng October 16. Yes, so, hindi October 16, September 16. October 8 pala nag-expire yung visa. So, sakto-sakto lang. Hinabol lang. Ayun nga. Actually, okay naman ang US team. And like, any problems, ganyan. Yun lang, medyo nahirapan lang talaga dun sa license endorsement kasi ang tagal talaga na hintay. 6 weeks ang hinintay ko. Well, nag-start na nung endorsement, andito pa lang kami sa Pilipinas, pero 6 weeks na ako sa US bago lumabas yung license ko. Doon lang ako medyo nahirapan, pero lahat okay naman. Yun nga, si Miss Cheng, ganyan. Kahit anong concern ko, siya yung may message at si babato na lang niya kung sang department dapat. So, yun, okay naman. Tapos, ang maganda rin sa kanila, in fairness, like, kung meron kang gagastusin, like punta ka sa facility, yung first day mo, interview or orientation, pati yung Uber mo, ganyan, i-refund nila, re-reimburse nila. So, okay din lahat naman. Okay. Sa facility ko, wala naman. Okay naman ako doon. Nag-train naman ako. Parang 5 days yung training ko. Yun nga, siguro dahil meron naman akong experience sa hospital. So, kasi JCI standards na. So, parang halos same lang. Doon sa part na hindi naman ako nahirapan masyado. Siguro sa sa ratio. Kasi, syempre, hospital tapos JCI. So, 1:7. Parang pinakamarami ko dyan, 1:9 na. Pagdating ko doon, since skilled nursing facility, 20. 1:20, minsan 25 pa, ganyan. Yun yung challenge doon. Pero yung sa personal naman, ang mahirap talaga is yung paghanap ng bahay. Actually, nag-interview kami before. May in-interview ako parang yung kamustahan din, ganyan.
Sinabi ko naman yun, yung siguro maganda kung meron si Grandison mabibigay na help pagdating dun sa pagkuha ng long-term housing. Kasi thankful nga ako dun sa staff house, dun sa pa-housing for 1 month and all. Pero after that, dun kasi nagkakaroon ng problema. So sabi ko, paano? Hinahanapan ka ng credit history, hinahanapan ka ng rental history. Wala. Kakarating mo lang so wala kang ganun. So yun yung mahirap. So siguro kung makaka-help si Grandison dun sa part na yun, mas magiging madali for the nurses yung pagiging transition. Kasi mahirap talaga siya maghanap. Wala naman actually. Parang ako kasi matututunan ko naman yun sa training, and tingin ko kasi hindi mo naman pwedeng dalhin, kailangan kung ano ang magiging standards nila doon, yun ang susundin mo. Hindi mo pwedeng, ganito kami sa Pilipinas, kailangan ganito rin yung gagawin ko. So, ako, kung ano ituturo nila sa akin, yun ang gagawin ko. Although, syempre, makaka-help yung mga skills na alam mo na dito. Like, actually, hindi naman sa mas madali maging nurse doon kesa dito. Kasi dito, lahat pinapagawa sa nurse Doon kasi halimbawa kailangan mag-start ng IV, tawag IV team. So darating yung IV team, sila yung mag-i-insert ng IV. Although nag-start din naman ako ng IV doon. Kasi halimbawa mga lang naman, 1 bottle lang na kailangan i-hydrate lang, ganyan. Tapos sige ako na, mag-i-insert. Pero mas madalas talagang nag-IV team doon. Actually, I'm blessed na super okay yung team namin. Kasi ang shift ko is 3 to 11, 3 p.m. to 11 p.m. 8 hours kami, 5 days a week. And super okay yung relationship. Medyo, okay, yeah. At saka, mga strong din yung mga nurses na kasama ko. And, okay, parang halos kasing edaran din lahat. Actually, pati yung mga CNA. So, kapag kami yung core group, tawag namin pag yung core group namin na 3 to 11 na magkakasama, hindi naman siya hindi mabigat. Kasi merong shift na pag hindi okay yung mga kasama mo, parang ang bigat-bigat, sobrang mas nakakapagod. Ito, sobrang chill lang. Hindi naman chill, pero kahit toxic yung nangyayari is okay lang, tinatawa mo lang, ganyan, tapos nagagawa naman ng paraan at natatapos din naman yung shift. So, yeah. Yes, exact. Yeah, magkakasama kami. Nagkakaintindihan kami. Pare-pareho kami ng saltik. Pare-pareho kami ng saltik doon. Actually, meron. Hindi mo siya maiiwasan. Pero, ang maganda lang din dun sa supervisor ko ngayon is, kasi siya, black. Half black, half white siya. So, alam niya yung pag ganon, kapag merong discrimination. So, pag medyo racist yung pasyente, iniiba na niya. Ina-assign na niya sa, ikaw ang humawak dito kasi ayaw niyan sa ganito. So, ganon. Naayos naman. Pero, so far, wala naman talagang yung sobrang racist talaga. Like yung mga nababalita na nananapak ng, alam mo yun, wala namang ganun. Okay naman. Tapos, actually, mostly, pag nalalaman nila na Filipino, tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa sila, I have a friend, a Filipino friend, ganyan. My brother's wife is a Filipina. Mga ganyan lagi. Tapos, tuwan-tuwa sila. Meron ako isang naging patient, parang Adventist ata sila, tapos parang pastor yung asawa niya. Tapos yung mga staff daw, gustong-gusto daw ng asawa niya na staff is Filipino. So Filipino daw yung mga kinukuha na staff, mga ganon. Tapos ano pa ba? Pag yun, sa racism walang problema. Hindi naman ako doon naman sa state namin, sa facility namin, hindi naman ganon ka rampant. Although meron, pero hindi naman ganon ka lala. Actually, at first, mahirap nung hindi pa nag-work yung husband ko. Pero, tipid-tipid, ganyan. Pero kasi,
nurse din kasi yung husband ko. Although hindi pa kasi siya nag-NCLEX, so hindi siya makapag-work as a nurse doon. Mahirap mag-apply kasi naghahanap ng experience. So, ang ginawa niya, DoorDash, Uber Eats, ganyan. Nagde-deliver siya ng mga order, parang food panda dito, ganyan. So, yun, ganun yung ginawa niya. Nakasurvive naman. Tapos, dun sa facility ko, kung saan ako naka-assign, meron akong naging ka-close dun na Filipina. Director na siya ng MDS. Sabi niya, kailangan namin ng medical records assistant. Sabi niya, baka pwede yung asawa mo kasi alam din niya na galing kami ng BPO. So, alam niya na yung background namin is pwede doon. Tapos yun, pinasok siya. Tapos tinanggap siya. Tapos, mag 1 year na rin siya sa January doon sa work. So, okay naman. Tapos ngayon, pinag-exam siya, pinag-coding siya, training siya in the exam. So, huwag magpaka-stress. Kasi wala naman tayong magagawa eh. Kung magre-retro. Ano bang gagawin natin? Wala. 'Di ba? So, ang akin, do your research lang. Alamin nila kasi yung iba, akala nila pagdating sa US, dollars na yung kitaan, magiging okay na lahat, diba? Pero hindi, dollars din ang gastos. Sobrang mahal din. Pero, ayun nga, tas yung iba nagre-reklamo, yung baba ng sahod namin, bakit sa ganito, ganyan. Bakit yung mga nurses dito, ganito yung sahod, ba't yung akin, ganito lang. Research lang, kasi agency may tumulong So, business pa rin yun. So, meron talagang, ganun talaga yun. Exactly, diba? So, yung iba kasi hindi alam yun. So, kakompare, yung rate namin, ganito lang. Bakit yung mga nurses na kasama ko sa facility, ganito yung rate nila? Agency tayo So, ganun na. Not easy, but worth it. Worth it lahat. Pag nakita mo na yung paycheck mo, sabi mo, worth it. Sasaya ka na. Wala na bang extra shift dyan? Ganon. Sino ba ulit? Yes. Actually, lagi naman. Kaya nga ako nag-email kay Miss Mika kasi may re-refer sana ako. Kaya lang, hindi ko na kasi alam kung kanino mag-refer. Kaya hindi Ewan ko kung nakapag-apply na kasi hindi na nag-follow up sa akin. Pero, yun. Yes. Actually, wala naman. Kahit yung interview nila sa akin before, yun lang din naman yung ang tawag dito? Yung feedback ko. Yun lang naman. Other than that, okay naman lahat. Kasi, ewan ko kung, Thank you to everyone. Hindi ko na malala lahat ng pangalan. Pero alam ko yan si Miss Hazel from day one yan. Si Miss Hazel, si Ma'am Marie Chris, si Miss Cheng, pero wala na siya dito si Miss Mika. Thank you to everyone that helped me. Alam ko may mga time na matigas ang ulo sa pag-submit ng mga requirements. Pero, hindi naman ako makarating doon kung hindi po dahil sa help niya. Thank you! Sino naman yung top 1 mo sa kanila mo? Mataba!